Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nagmula ito sa kaibigan ng aking lolo na yumao na. Ang taong ito ay isang mahusay na sabungero. Sabi-sabing meron itong mutya sa mga sugal ayon sa haka-haka. Maglulo na sabungero na nagngangalang Rupo at Pael. Nangyayari ito sa lugar ng Samar. Ang pangunahing wika dito ay ang salitang waray. Isa ang salitang waray na pangunahing dialekto ng lugar. Ang kwentong ito ay nangyayari sa taong 1972. Walang insaktong lugar. Samar. Ito ay hango sa totoong buhay ng kaibigan ng aking lolo. Ang maglulong Rupo at Pael ay halos magkasundo sa lahat ng bagay. O nga pala, ang lahat kasing anak nitong si Lolo Rufo ay 5 na puro pa babae. Kaya masasabing walang magmamana sa kanyang kinaugalian. Dahil si Pael lang ang lalaking apo niya at ito pa ang panganay, ito ang kalapit niya. Sa 13 gulang ng kanyang apo, ay isinama na niya ito sa mga pasabong. Kaya hindi nakapagtataka na nahilig rin sa mga manok panabong itong si Fael. Ito naman ay hindi isinang-ayuna ng lula ni Fael na asawa ni Lolo Rufo, dahil mas tinutuunan pa nito ng pansin ang mga manok kaysa sa kanyang pagsasanay sa paaralan. Pero wala naman itong magagawa dahil pinapaniga naman ito ng lulo niya. Tubong manuwag ang maglulo. Maraming mga alagang manok rin itong si Rupo. At ang katuwang sa pag-alaga ng kanyang panabong ay ang kanyang apo na si Pael. Meron silang 2 uri ng kulungan. Ang isa sa mga panlabang tandang at isa naman ay palahiin. Meron din silang mga puting manok na itim, ang mga paa, para ipang-alay sa mga laman lupa at mga elemento. Ang ibang nangangailangan, sa kanila din bumibili. Subalit may mga pagkakataon na ibinibigay na lamang ang mga ito ni Rupo sa mga nangangailangan na walang-wala talaga. Likas na mapagbigay itong si Rupo. Kung hindi lang dahil sa lula ni Fael, ay hindi na nito pababayaran pa ang mga manok. Kung ito naman ay iaalay sa mga laman lupa o elemento. Hanggang sa isang gabi na naginip itong lolo niya. Naroon siya sa isang pamilyar na kagubatan at napakaganda ng lugar na yon. At nakakaamoy siya ng halimuyak ng isang bulaklak. Hanggang sa maya-maya pa, may napapansin siyang nagliliwanag sa kabilang bahagi nito. Palaki ng palaki ang liwanag na yon, hanggang sa may naaninag siyang imahe ng taong nakita niya. Nagpakita ang isang nilalang na may kasuotang purong ginintuan. Sa tingin dito ni Rufo, maharlika ng mga diwata ang lalaking yon. Hindi naman ito diretsong tumitig sa kanya, pero nakapatong ito sa sanga ng puno habang nilalaro ang mga ibong pumapalipot dito. Nagliliwanag din ang katawan ng puno hanggang sa nakita ni Rupo na may ibinaon na bagay ang nilalang sa lupang tinitirikan ng puno. Sa pagtayo ng nilalang, agad itong tumingin sa kanya at ngumiti. Pagkatapos nun,
Tumalikod ito at bumalik sa daang bilog na nagliliwanag at hinigop nito ang nilalang at naglaho. At dahil dito, biglang nagising si Rofo at napaisip sa kanyang napapanaginipan ng gabing yun. Ilang saglit pa ay bumangon na ito at pumunta sa mga manuka niya. Umaga yon. Pagdating niya roon, nasipat niyang pinapatuka na nito ni Fael ang kanyang mga alagang tandang. Matapos niyang ayusin ang kanyang sarili, ay tinatawag na niya itong apo niya. Dahil ng mga araw na yon, ay mangunguha sila ng mga ligaw na gulay doon sa gubat. Lalong-lalo na nauso noon ng mga kabuti. Nawala na rin sa isipan nito ang kanyang napapanaginipan. Malapit lang naman sa kanila ang kagubatan at sa kalahating oras lang ay mararating mo na ito. Sa kalagitnaan ng kanilang paghanap ng mga kabuti at gulay, pakiramdam ni Rofo ay kagagaling lang niya sa lugar na yon. Kalimitan kasi, kada isang linggo ang pagpunta nila sa gubat. Pero ng mga oras na yon, ay hindi niya maalala ang pangyayari sa kanyang pakiramdam na para bang nanggagaling siya sa gubat na yon. Hanggang sa nanumbalik sa kanyang isipan ang eksena sa kanyang panaginip. Naglalakad pa itong si Rofo habang abala naman si Fael sa pangunguha ng mga patay na punong sanga. Pilit nitong hinahanap ang eksena sa kanyang panaginip hanggang sa napadpad siya sa isang lugar kung saan may malaki at matayog na punong balete. Sa tingin niya dito, normal lang naman ito at walang kakaiba. Inikot pa niya noon ang balete at natawa na lang siya sa kanyang ginagawa. At umalis na sana siya nang biglang bumalik sa kanyang alaala na may ibinaon sa ibaba ng puno yung nilalang. Ang nilalang na may ginintuang kasuotan. Napapaligiran ng malalaking baging ang puno na may mayayabong na mga dahon. Subalit sa may bahagi ng ibaba nito, parang may nabungkal sa mga ugat nito. Dahil sa pagtataka, nilapitan niya ito at hinukay gamit ang kanyang dalang bulo hanggang sa may tumama na matigas na bagay sa kanyang ginamit na itak. Nang mahukay niya ito, ay tumambad sa kanyang mga mata ang isang maliit na baol na halos nalata na ang kahoy nito. Pagbukas niya dito, tumambad sa kanyang mga mata ang 3 tari ng manok na nababalot ng isang tilang hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Para itong tila na gawa sa mga halaman, isang lumang baol na may lamang tari ang nahukay ni Rofo. Kumikinang-kinang pa ang kintab nito na animoy walang bahid ng alikabok o lupa. Napakakintab ng bakal na yon na animoy hindi pagmamay-ari ng isang tao o gawa ng isang tao ang bakal na yon. Bukod sa 3 tari na yon, may nakita pa itong si Rofo na animoy tansong punyal na makinis at baliktad ang talim. Walang ideya itong si Rofo kung anong klaseng kutsilyo ba yon.
Pero ang tatlong tari ang nagpapabuhay ng kanyang loob. Binalot niya ito ng maitim na tela dahil tumatagos dito ang kintab ng mga bakal na yon. Kaagad niyang niyaya ang kanyang apo para umuwi na at nagdadahilan siyang nagugutom na siya. Pero ang totoo, sabik na itong si Rofo na subukan ang nakita niyang tari. Matapos mag-agahan ay inabisuhan niya ang kanyang apo na may pupuntahan silang pasabong. Naroon ito sa kabilang bayan, kaya maigi silang naghahanda. Tumulong naman si Pael sa kanyang inang naglalaba sa ilog, habang sila Lolo Ropo naman ay pinipili ang mga dadalhin nilang tandang doon sa sabungan. Habang naglalaba ang kanyang ina, tuwang-tuwa naman ang ina ni Pael sa kanya dahil hinahabol nito ang maliliit na isda sa ilog. Hanggang sa makakita ang bata ng isang lalaking naglalakad. Ayon sa bata, may ginintuan itong kasuotan. Mahaba din ang mga buhok na kulay abo. Matangkad at parang hugis dahon ang mga tenga nito ayon sa bata. Nakatagilid ito mula sa kanyang direksyon. Nais sana itong lapitan ng bata, kaso nasa kabilang pangpang pa yon. Bukod pa dito, may kalaliman yung ilog. Paglagpas daw ng lalaki sa isang malaking puno ay bigla na lang itong naglaho. Kumukurap-kurap pa noon ang bata dahil sa pagtataka kung bakit nawala yun. Pero wala na talaga ang lalaki. Tumakbo ang bata papalapit sa kanyang ina na mismong anak ng lolo niya. Sinabi ng bata ang kanyang mga nakita. Ngunit nagsabi lang ang kanyang ina ng, "Hay nako Pael, baka nagugutom ka lang ha. Bilisan na natin at nang makauwi na tayo." Wika nito. "Pero nay, totoo ang nakikita ko," sambit ng bata. At napailing na lang itong kanyang ina at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Hindi na rin nagpupumilit ang bata sa pag-aakalang naligmata lang ito. Matapos ang tanghalian, ay naglakad na nga ang maglolo papunta sa sabungan. "Diyan ka talaga magaling sa pagsasabong mo. Dinadamay mo pa ang bata eh," sambit naman ng lola ni Fael kay Lolo Rofo. "Oy, isang katuwaan lang naman to, huwag kang mag-alala. Hayaan mo, may pasalubong ako sa iyo mamaya kapag nanalo kami," tugon ni Lolo Rofo. Sabay takbo, kasabay ng kanyang apo. Huminto na muna sila sa gilid ng daan upang tingnan ni Lolo Rufo ang napulot niyang tari. Mahirap na kasi, baka masugatan siya nito eh. Napansin ni Lolo Rufo na wala namang reaksyon ang apo nang makita nito na animoy apoy na kulay ng taring yun. Kaya tinatanong niya ito kung wala ba itong napapansing kakaiba sa hawak-hawak niya. "Wala naman akong nakikitang kakaiba dyan sa tari mo, Lolo. Bakit nga ba?" sagot nito. "Nakikita mo ba kung ano ang kulay ng tari na ito, apo?" "Oo naman po, Lolo. Kulay pilak po eh," sagot nito. "Ganun ba? Sigurado ka dyan ha?" sagot ni Lolo Rofo. At nagpatuloy na ang dalawa sa pagtungo sa kabilang bayan.
Lumipas ang 1 oras. Nakarating na nga sila sa loob ng sabungan. Maya-maya pa, nang ilabas na ni Lolo Ropo ang tari, marami ang nakatingin nun. Pero tila ba normal lang para sa mga tao ang kulay ng taring yon? Wala rin yung reaksyon na talagang nagpapagulo sa isipan ni Rofo. Dahil sa mismong paningin niya, nagbabaga ito. Kaya naisip ni Rofo na baka siya lang talaga ang nakakapansin nun. Habang nangyayari na ang sagupaan ng laban, kitang-kita ni Lolo Ropo ang pagliliyab ng tari na parang kulay apoy na talaga. Napapansin din ito na nag-iiba ang kilos ng manok niya. Bukod sa mabilis ito, ay naging maingat ito sa bawat atake nitong gagawin. Hanggang sa mapatay ng kanilang manok ang kalaban nito at hindi nagtamo ng sugat ang kanilang manok. At sa unang laban, panalo kaagad sila na siyang ikinatuwa nilang dalawa. Hanggang sa nakalaban nila ang isang batikang breeder ng mga manok. At naisip ni Rofo na kung talagang dahil sa taring nakita niya ang dahilan sa pagkapanalo nila, kailangan niyang makita ang resulta sa pangalawa. Pero maging ang batikang may mga manok na hindi basta-basta, nagawa nilang matalo ng walang kahirap-hirap. Marami ang nadismaya sa laban na yon dahil nagawa lang silang natalo ng sabungerong walang maayos na manok. Hanggang sa umulit yon at ganun na ganun pa rin ang mga nangyayari. Halos tag-isang malalim lang na sugat ang natamo ng kalaban at yun ang kanilang ikinamatay. Sa 3 laban na yon, iisa lang ang manok na lumaban sa panig nila Rofo. Ni kunting sugat ng kanilang manok ay hindi man lang nagtatamo. Mga 5:00 na ng hapon matapos ang sabong. Laking tuwa nilang maglulo dahil sa limpak-limpak na salapi ang kanilang dala papauwi. Lo, bibili tayo ng isda. Nakakasawa ng mag-ulam ng manok eh. Manok na lang palagi. Nakangiting wika ni Fael. Agad namang nagtungo ang dalawa sa tindahan ng mga isda para bumili na rin doon. Namili rin sila ng tsinelas dahil nakayapak lang ang maglolo na tumungo sa bayan. Pagdating nilang dalawa sa bahay nila, gabi na yon. Habang nagbibihis itong si Rofo, ay nakapanya ang kanyang punyal sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at inilagay sa altar nila. Kinuha din niya ang tari na nakabalot sa tilang itim. Laking gulat niya dahil nagkulay pilak na ito na ipinagtataka ng labis ni Ropo. Dahil bakit nag-iba? Napakamot na lang siya sa ulo dahil kulay apoy ito nung kanyang balutin. Magamat gano'n na ang kanyang napansin ay ipinagpikit balikat na lamang niya ito. Kinaumagahan ay muling tiningnan ni Rofo ang taring nasa altar. Ganon pa rin ang kulay nito. Hindi na bumalik sa pagiging pulang bakal. Kinuha niya ang tari at tinitigan ng mabuti. At inilabas din niya ang punyal na kasama nito. Laking gulat na lamang ni Rofo dahil bumalik ang kulay ng tari nang mahawakan niya ang punyal.
Doon niya napagtanto na magkaugnay pala ang dalawa. Nagtungo kaagad siya sa pinagtatalian ng mga manok at natutuwa siya dahil ang manok na pinanlalaban kahapon ay masigla na para bang walang tinatamong bugbog sa katawan. Bukod sa sabongero, isa ring panday itong si Rofo. At kahit sa gawing ito ay sumama pa rin si Fael sa tuwing wala itong pasok. Lumipas ang mga buwan at taon. Iniwan ni Rofo ang pagiging panday. Mas tinututukan niya ang kanyang mga manok at ang sugal pagsasabong. Magmula kasing makuha niya ang dalawang bagay na yun sa gubat, ay naging swerte na ito, lalo na sa kanyang pagsasabong. Dahil doon, marami nang pumunta sa kanya para bumili ng mga manok panabong sa matataas na halaga. Matapos sa elementarya si Fael, ay tuluyan na nitong winakasan ang kanyang pag-aaral upang atupagin ang kanilang pagmamanok. Nang mga panahong ito, ay binata na itong si Fael at patuloy na sa pag-unlad ang kanilang pamumuhay. Halos nalibot na nila ang buong probensya at karatig lugar dahil sa sabong. Isang araw, niyaya ni Rofo ang kanyang apo na pumunta sa bayan ng Samar. Inalok umano ito ng lupain ng isang pagmamay-ari ng mayamang pamilya. At para makita ito at bilhin, kinakailangang makita niya ito. Para makapunta, nagdalaran sila ng mga manok panabong. Habang naghahanda ang apo, ay hinahanda rin niya ang kanyang tarik. Pinapagawan rin niya ito ng disenteng lagayan. Hindi kagaya dati na inilagay lang niya ito sa kanyang bulsa. Pinasadya pa talaga niya ito, maging ang kanyang punyal. Unang bisis na dumayo itong si Rofo sa malayong probensya. Ayon sa nakausap nito, nasa 5 hektarya ang lupaing yon at walang nakatanim. Matapos ang usapan, ay nagpasya ang maglulong hanapin ang sabungan sa lugar doon. Ang hindi nila alam, na ang lugar na yon ay pugad ng mga tao na may alam sa lihim na karunungan. Meron silang naging kaibigan sa lugar na yon na kasalukuyang lumaban din sa sabong. Ang wika nito sa kanila, "Mag-ingat kayo sa mga makakalaban nyo rito, mano. Iba ang mga tao rito. At bukod pa dyan, hindi ordinaryo ang mga sabongero dito. Nagtataglay ang mga ito ng hindi pangkaraniwang abilidad. Kaya kapag may dayong napadpad dito, walang kalaban-laban ang mga manok nila. Nakita mo ba yung nakalaban namin ngayon? Yan ang tinataguriang hari dito." Wika ng lalaki. At bago ito pumasok sa ruweda, may inihip ito sa kanyang manok. At nasipat mismo ng mga mata ni Rofo na mayroong kakaibang bagay ang nakayakap sa katawan ng manok nito. Nakatitig lang si Lolo Rofo sa lalaki habang nasa loob ito ng ruweda. At nang bitawa na ang dalawang maglalabang manok, pagsalpukan ng mga ito, kitang-kita ni Lolo Rofo ang pagkabiyak ng animoy baluting nakayakap sa katawan ng manok nito. Ayon kay Lolo Rofo, hindi niya alam ang mga nasilayan niya pero para itong baluti.
na parang hangin sa espiritual na anyo nito. Habang nag-agaw buhay na ang pambato nitong manok, ay nakatingin sa kanya ang lalaki. At talo nga ang lalaking nagmamay-ari ng manok na yon. Paglabas nito, ay nagwika ito ng, "Ikaw ang pag-asa namin para makaganti. Ngayon ko lang nakita sa katawan mo ang ipinagpalang nilalang. Nanalig kami sa kakayahan mo. Talo kaming lahat ng taong yan. Kaya para mapagiganti mo kami, huwag kang atras sa laban nyo." Wika ng isa sa tatlong lalaki na yon. At nang mga oras na yon, doon nagkaroon ng kuryosidad si Lolo Rupo sa taong tinuturo nito. At ipinagpatuloy niya ang nakatakdang laban sa taong yon. Siya laban sa mabagsik na sabungerong tinuturo nito. Pagpasok niya sa ruweda, ay nakatitig lang sa kanya si Pael na may kaba sa mga mata. Habang bitbit niya ang manok na merong tari, ay pasimple niyang hinawakan ang kanyang punyal. Nang maghudyat na ang sentensyador, ay kaagad niyang binitawan ang manok. Nang walang ano-ano ay sinugod ito ng sinugod ng kalaban. Habang yung manok niya parang tuyong dahon na sumasabay sa hangin, nakakailag ito sa mga atake ng kalaban. Habang nakipaglaban ang kanyang manok, ay ang pagsambit niya sa lalaking nagpakita sa kanyang panaginip. Habang iniisip niya ang nilalang na yon, ay hindi niya napapansing uminit ang sukbit niyang punyal. At pagtitig ni Lolo Rupo sa naglalabang manok, ay napapansin niyang tumigil ito sa pagratrat sa kanyang manok. Dahil kitang-kita ng kalaban na nagbabaga ang tari ng manok ni Lolo Rufo. At sa pagkakataong yon, nagpakawala ng matinding atake ang manok nila Lolo Rufo. Biglang nagulantang ang mga kalaban nila Lolo Rufo dahil may isang taong sumugapa sa kanila na may hindi basta-bastang gamit. At ng mga oras na yon, doon ang kauna-unahang panalo nila Lolo Rufo. Ang diwatang apoy. Bulong ng kalaban habang nakatitig kay Lolo Rufo. "Masaya akong masilayan kang muli, Purlak. Isa pang laban, kukuha pa ako ng ikakasako sa inyo." Wika ng lalaki. At ng mga oras na yon, parang bato na itong si Lolo Rufo dahil nanigas ang buo niyang katawan nang marinig niya ang sinabi ng lalaki. Paabang sa part 2 ng kwento na ito at pakikumin sa baba kung sino ang mga sabungerong nakikinig sa ating kwento. Maraming salamat. Hanggang dito na lang.